mahihirapan ng maging epektibo si Secretary Jay Ruiz sa kanyang bagong katungkulan. Kasi lahat ng tao ngayon mag-iisip, naku, sino ngayon ang nagsasabi ng fake news? Yung binabantaan niyang mga vloggers na mga mamamayan na naninindigan sa kanilang mga prinsipyo, o yung kahit anong sabihin ng mensahero ng palasyo na alam na nila na may bahid ang integridad dahil dapat bago pa pumasok, bago pa nanumpa na PCO, dapat siya'y nag-divest na. Hindi ko nga alam kung dapat ba niyang tinanggap yung kontrata na yan o tinanggap yung posisyon ng PCO knowing na kumita siya ng 200 million sa isang korporasyon na pinatatakbo ng kanyang opisina na pamumunuan. Hunger for power. It will divide the nation. Pumunta naman tayo dito kay Secretary Jay Ruiz. Alam niyo po, wala kaming masamang tinapay ni Jay Ruiz. No? Ako po yung naging source niya na napakatagal. Ang tagal ko na rin pong nakikipagbalitaktakan sa publiko. No? Nagsimula po yung balitaktakan ko yung panahon nga ng impeachment ni Chief Justice Davide. No? At napakatagal na pala nung panahon na yon. No? Siguro mahigit 20 taon na tayo nakikipagbalitaktakan sa publiko. At yung 20 taon na yan, palagi ko rin kasama si Jay Ruiz. Ang akin lamang, hindi po natin pinag-uusapan ang legalidad. Kasi ang sinasabi niya, yung kinita ng 200 million ng kanyang kumpanya ay bago pa siya na talaga bilang PCO. Pero ano ba ang mga katotohanan? Yung kontrata na ipinasok niya ay kontrata sa isang government-owned and controlled corporation. Tapos, yung draw ng PCSO ay ilinipat sa isang TV station na ang nagpapatakbo ay ang PCO. At yung panahon na binigay sa kanya yung kontrata na 200 billion, kulang-kulang 2 buwan bago siya na talaga bilang isang kalihim ng PCSO na siyang nagpapatakbo ng IBC 13. So, sinasabi niya, may panahon pa ako para mag-divest. Ako po naniniwala ako na bago dapat niya tinanggap yung appointment sa PCO dahil alam niya na yung pinagkakitaan niya ng 200 million ay isang korporasyon na nasa ilalim mismo ng kanyang departamento ng PCO, dapat siya ay nag-divest na. Ano ba naman yung sabihin niya kay Presidente? Sandali lang po ha, may kontrata ako sa isang korporasyon na pamumunuan ko din dahil yan ay under ng PCO. So hayaan niyo muna ako mag-divest. Pero hindi siya nag-divest. So sa tingin ko, hindi lang yan oversight. Kasi napakalaking bagay naman yung 200 million para sabihin mo, ay nakaligtaan ko lang mag-divest kaagad. Napakalaki ng award na yan para makalimutan ng isang papasok na sekretary ng PCO dahil nga yung kontratang 200 million, siguro yan naman ang pinakamalaking kontrata na naipasok niya, no? Dahil ang buong talambuhay naman niya, siya ay isang reporter at hindi negosyante, no? So nakapagtataka nga kung paano niya na-swing itong deal neto na nakakuha siya ng slot sa IBC 13 para ilipat doon ang bola ng PCSO na dati-rate ay nasa PTV4. Now, ang kapartner pa niya dito, dating general manager ng PTV4, yung Ana Puod. So, dati-rate, ang kontrata ng bulahan ng PCSO ay nasa PTV4. Ang tanong, tama ba rin na yung isang dating general manager mismo ng PTV4 ay naging instrumento para mawala sa PTV4 yung napakalaking kinikita galing nga sa PCO dahil nga silang nagte-televise ng pagbobola ng PCSO. Well, yan naman po talagang tawag dyan, bola ng PCSO. So bahala na kayo kung may ibang ibig sabihin ng bola ng PCSO, no? Dahil ibang kontrobersiya yan. Now, ang sinasabi niya, may panahon daw siya mag-divest. Pero pinag-uusapan natin dito, hindi lang legalidad. Ang pinag-uusapan dito, integridad. Malaking pagkakaiba po yun dahil po pwede kang walang linalabag na batas na meron ka namang mga gawain na nagpapakita na wala kang integridad. Bakit importante ang integridad sa posisyon ng PCO? Di ba ang unang-unang niyang pangako, lalabanan niya ang fake news. Kapag lumalaban ka ng fake news at kapag ikay nagtataguyod ng katotohanan, ibig sabihin dapat may reputasyon ka mismo na ikaw ay tao na merong integridad. Pero pag meron ng bahid sa iyong integridad, anong karapatan mong lumaban ngayon sa fake news? So ang tanong ngayon, hindi legalidad. Ang tanong, kaya mo pa bang panindigan ang fake news gayong meron na ring lamat ang iyong sariling integridad? Ano pang magagawa mong tulong sa ahensya para maparating ang mensahe ng gobyerno sa kabila ng sinasabi mong mga fake news? Ang problema dito sa fake news talaga, sino ba talagang huwes na magsasabi na fake news?
Hanggang ngayon, yung sinasabi natin na baka bangag ang presidente, hindi naman sinasabing bagag talaga ang presidente. Ang sinasabi, kinakailangan mag-hair follicle test para mapasinungalingan yung mga sinasabi ng dating presidente Rodrigo Roa Duterte, yung sinasabi ni Agent Morales na sinabi sa kanya ng kanyang confidential informant, at si Cathy Binag mismo no, nagsabi na talagang nakita niya sa pamamahay mismo ng mga Marcos Jr. ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Di ba? Hindi po yan fake news. Yan po ay bagay na dapat bigyan linaw ng presidente. At syempre, kung ang kanyang mensahero, kasi ayaw niyang tawagin silang salesman, kung ang kanyang mensahero ay may bahid ng integridad, bakit naman natin siya paniniwalaan? Lalong-lalo na kapag siya ay nagsasabi na mga fake news ang kumakalat sa ating lipunan. So sa akin, aking palagay, mahihirapan ng maging epektibo si Secretary J. Ruiz sa kanyang bagong katungkulan. Kasi lahat ng tao ngayon mag-iisip, naku, sino ngayon ang nagsasabi ng fake news? Yung binabantaan niyang mga vloggers na mga mamamayan na naninindigan sa kanilang mga prinsipyo? O yung kahit anong sabihin ng mensahero ng palasyo na alam na nila na may bahid ang integridad dahil dapat bago pa pumasok, bago pa nanumpa na PCO, dapat siya'y nag-divest na. Hindi ko nga alam kung dapat ba niyang tinanggap yung kontrata na yan o tinanggap yung posisyon ng PCO knowing na kumita siya ng 200 million sa isang korporasyon na pinatatakbo ng kanyang opisina na pamumunuan. Well, kayo na po ang magsabi dahil ang sumagot dyan dahil ang pinag-uusapan natin ay kung hindi po legalidad, kung hindi delikadesa at integridad. Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Muli po, ito ang inyong spokesang bayan nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.